Magandang umaga po sa ating lahat. Ating pumuksan ng ating Biblia mula sa aklat ng unang Juan, chapter 4, verses 9 to 11. Inuulit ko po, aklat ng unang Juan, chapter 4, verses 9 to 11. Kung atin na po itong nakita, atin pong sabay-sabay na basahin. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. At pinagpala po ng pagbasa ng kanyang mabuti, makapangyarihan at buhay na salita. Amen. At purihin ang Panginoon. Salamat. Parang lagi akong kinukuha ng picture dito sa harapan. Gusto na po kayo mga kapatid, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At sa kabila po ng mga nagdaang bagyo, si Crising, si Dante, at saka si Emong, dagdagan pa ng habagat. At ito pong linggong ito, nitong nakalipas, record high yung ating high tide dito po sa Bulacan. Kaya no wonder wala akong puntahan yung tubig. Kaya gustong tumuloy sa inyong mga bahay. Walang magpapasok, kaya gustong pumasok sa inyo pong mga tahanan, mga kapatid. Pero nonetheless, sabi nga, hindi mapipigilan ang ating pagsamba. Amen? No? Hindi mapipigilan ang pagpupuri sa Panginoon. Isa nga po malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Salamat po sa mga kapatid natin na kasama natin on-site. Hindi sila nagpapigil sa ulan. Umaaraw na po. Hindi naman araw-araw ay bagyo. Sisikat din ang araw. Amen. Sumisikat na ang araw at naway tuloy-tuloy na po ito at patuloy nating enjoy yung kabutihan ng Diyos ngayong linggo. Mamahinga tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Patuloy nating alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Patuloy natin siyang pasalamatan sa araw-araw na pagpapala na atin pong natatamo. Amen. Sino po sa inyo ang kinapos, kinulang? Mukhang busog na busog pa tayo ngayon. Kahit na hindi tayo nakatanggap ng relief. Pero ang Diyos ang ating relief. Amen? Sabi ng Bible, God is our portion. God is our stronghold. God is our relief. God is our refuge. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po, sa pagpapatuloy ng ating serye ng One More Soul, sana po ay nahahamon tayo na magpagamit sa Panginoon. Yung mga kabataan, excited nang humayo. Ganon din po yung ating mga kalalakihan at mga kababaihan. Pero siguro, sabi ni Lord, ano muna kayo? Magpalakas muna kayo. No? Para ang mga inihahanda ni Lord, hindi lamang tayo, kundi yung mga pupuntahan natin sa ating pong paghayo para makita nila na kailangan nila ang Diyos sa kanilang buhay. Pag may mga gantong kalamidad, napapaisip ang tao eh. Tama? Napag-iisip ang mga tao na kailangan talaga nila ng tulong, kailangan talaga nila ng Diyos sa kanilang buhay. At marahil ito yung dahilan bakit sabi ni Lord, ano muna tayo? Wait muna. Pero maganda po na ito ang ating mapag-usapan. Napaganda po ang ating talata patungkol sa pag-ibig. Amen. Sa mundo po natin ngayon, maraming version ng love. Diba? Parang yung salitang love ay gasgas, naging palasak na. Sabi po ni Justin Bieber, love yourself. Diba? Tama? Si Justin Bieber ba yun? Sabi po ni Whitney Houston, sinong kaidarang ko na inabutan si Whitney Houston? Sabi doon sa kanta ni Whitney Houston na kanyang pinasikat, the greatest love of all, akala ko ang greatest love of all is love for God. Pero sabi niya, the greatest love of all is to love yourself. No, I disagree doon sa conclusion ng kanta na yon. Meron pong love for wealth, love for money, love for comfort, and then of course, love for success. Pero hindi ganon ang pag-ibig ng Diyos.
Amen? Iba ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ito makasarili. No, yung madalas yung pagmamahal ng tao, makasarili eh. Kahit na sinasabi mong mahal mo yung iba, pero actually, ang mahal mo ay ang iyong sarili, selfish. Minsan yung love natin is stagnant. Anong ibig sabihin nun? Parang tubig sa kanal or tubig diyan sa ating ground. Hindi kumikilos, hindi gumagalaw. At minsan yung pag-ibig po natin ay silent, o tahimik, di ba? Alam mo na 'yon. Di ba? Pag tinanong ka, mahal mo ba ako? Ano sasabihin? Ano sasagot sa iyo? Alam mo na 'yon, di ba? Hindi ko na kailangan sabihin, di ba? So ano yung tatlo? Sometimes it's selfish, it's stagnant, and then most of the time hindi tayo expressive or passive tayo. It's a silent type of love. Pero alam mga kapatid, ang pag-ibig is a verb. Right? Love is not just a noun, it's a verb. It's an action word. Ang pag-ibig, lalong-lalo na yung pag-ibig ng Diyos ay kumikilos. Amen? Ang tunay na pag-ibig ay hindi nananatiling emosyon lang o damdamin lang. Ito po ay kumikilos, gumagawa. At yung pag-ibig ng Diyos, one word, God's love is reaching out. Sabihin mo nga, reaching out. Hindi natin kayang maabot ang Diyos. Tama. Sinubukan ng tao, gumawa ang tao ng napakataas na tore. Sa aklat ng Genesis, ang tawag ay Babel. No, hindi si Babes, Babel. No? Ibig sabihin, gusto po ng tao na abutin ang Diyos. But it is impossible. Anong ginawa ng Diyos? Yung imposible para sa tao, siya yung gumawa. Tayo ang inabot ng Diyos. Human religions are attempt in reaching out to God. But Christianity is unique. Why? Because Christianity shows that it is not man who has to reach out to God. It is God reaching out to us. Hallelujah! Yun po yung kaibahan, mga kapatid. Sa pagmamahal ng Diyos sa atin, nakita niya ang kalagayan ng tao, siya yung umabot sa atin. Amen? Yun po yung pag-ibig ng Diyos na nagpapakilos sa atin, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos na umaabot sa atin, na ngayon naramdaman natin, naranasan natin, at ito naman yung magpapakilos sa atin para abutin ang iba para sa Kanya. So anong klaseng pag-ibig ito? Pag-usapan natin, yung pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin. Natikman nyo na ba yung pag-ibig ng Diyos? Ang sabi ng Biblia sa aklat ng Roma, ibinuhos ng Diyos yung Kanyang pag-ibig sa ating mga puso. Amen? Natikman natin. Nalasahan natin. Di ba pag kayo ay nakatikim ng masarap na pagkain, gusto nyong hanapin kung saan nabili yun, kung saan na-order, gusto nyong balik-balikan yung pagkain na yun. Ganon din ang pag-ibig ng Diyos. Pag ito po yung natikman natin, naranasan sa ating buhay, you will never be the same again. Amen? Yun yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Anong klaseng pag-ibig ito? Let me give you some descriptions on the kind of love ng Diyos sa atin. First, it is a sending love. Sabi po, ng first John chapter 4 verse 9, this is how God showed His love to us. How? He sent His one and only Son. Kung nagdududa ka sa pag-ibig ng Diyos, kung kailangan mo ng ebidensya, kung kailangan mo ng patunay, there is no greater evidence on God's love except Jesus. Jesus is God's love sent to us. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Jesus is the true measure of God's love, of how deep, how wide, and how expansive God's love is. Amen? Sabi ng 1 John chapter 4 verse 9, this is how God showed His love among us.
He sent His one and only Son. Alam ko yung feeling ni Lord kasi isa lang yung anak ko. Diba? Hindi ko ipapadala yung anak ko. Nag-iisa lang yun. Diba? Kung ako ang Panginoon, gano'n na magiging damdamin ko. But God loves us so much. Amen? He was willing and He was able. No? Minsan kasi willing ka pero hindi ka able. Diba? Si Lord, He is both willing and able to send. Hindi lang sinabi ni Lord, oh, mahal ko kayo. Sabi sa katabi mo, mahal kita. Yan. Hindi lang sinabi ni Lord, I feel love for you. No. He sent love. Amen? He sent His one and only Son. He sent Jesus for us. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, pag nangailangan tayo ng anuman, pang-load, pamasahe, pambayad ng tuition, even pang grocery, pinapadala natin sa pamamagitan ng, ano to? GCash. Sino may GCash sa inyo? Baka naman. Di ba? Nagpapadala tayo through GCash. Isang click, QR code, mabilis. Di ba? Convenient. Sabi natin lagi doon sa ate, oh, magpadala ka naman. No? Kuya, pero tayong gustong tulungan. Sige, papadala ko na lang through GCash. Papadala ko na lang sa GCash. Di ba? Ang ganda ng GCash. Bakit? GCash sends what the other person needs. Amen. Ito mas magaling. May mas magaling kaysa sa GCash. No? Si G. Si God. Amen? Hallelujah! Amen? In the same way, God looked at us. We are so broken. We are so bankrupt. We are so lost in sin. Amen? We are burdened with guilt. And ultimately, we are all headed for death. Sabi ng Bible, we are all destined to hell. Alam ni Lord yun. Alam ni God yun. Pero but instead of sending money, akala natin kailangan natin ng pera. But instead of sending money, instead of sending advice, instead of sending self-help books, or even an angel, ano pinadala ni Lord? GCash ba pinadala ni Lord? Si J. No? Sabi ng Bible, pinadala ni Lord sa atin yung kanyang anak. God sent His one and only Son. Bakit? Bakit si Jesus? Sabi mo sa katabi, bakit si Jesus? Kasi kailangan mo ng tagapagligtas. Amen? Hindi niya pinadala yung kagalingan. Ang pinadala niya, manggagamot. Hindi niya pinadala yung kaaliwan. Ang pinadala niya yung mang-aaliw. Amen? He sent Christ. Hindi lang siya nagpadala ng message sa atin na sabi ni Lord, oh, love you, dito na me. No. God sent His only Son. In other words, God sent Himself. Tayong tao nagpapadala ng tulong sa pamamagitan ng GCash. Pero ang Diyos, nagpadala siya ng tulong sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Amen? He sent love. He sent peace. He sent hope through Jesus. In fact, Jesus is the great padala of all time. Hallelujah. Tuwan-tuwa tayo pag nakatanggap tayo ng GCash. Sino ba naman ang hindi? Gusto nyo ba ng GCash? Sino gusto ng GCash? Taas ang kamay. Si Babes na padadalang ko. Gusto natin makatanggap ng GCash. But you know what? Something much, much better than GCash has been sent to us. I-receive lang natin. And that
something. Actually, that someone is the Lord Jesus Christ Himself. Amen? So, nagpadala na si Lord. Diba? Pinadala na ni Lord yung kanyang sarili. Eto na. Kapag naintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos na nagsusugo, yung sending love. Amen? Yung sending love. Ganong klase yung pag-ibig ng Diyos eh. Alam niyo, hindi tayo makakaupo lang sa simbahan, mananahimik lang. Dahil tumanggap ka ng pag-ibig, kailangan ipasa mo. Sabihin mo sa katabi mo, ipasa mo. Yan, lakasan mo, ipasa mo. Tumanggap ka ng pagmamahal, tinanggap mo si Jesus. Anong gagawin mo doon sa pagmamahal? At kay Jesus na tinanggap mo, ipapasa mo. I-relay mo. Ipapadala mo. At sino magdadala? Si Lord, nung nagpadala siya ng pag-ibig, pumunta siya. Ngayon naman, ikaw ngayon na magpapadala ng pag-ibig, anong gagawin mo? Ikaw na yung pupunta. No? Ipapadala mo rin yung sarili mo. No? Hahayo tayo, magbabahagi tayo, magbo-volunteer tayo. Hindi na tayo kailangan utusan. Magkukusa na tayo kasi punong-puno na tayo ng pag-ibig ng Panginoon. And God's love is a sending love. Hindi lamang siya sending love, mga kapatid. Ito mas matindi. God's love is a sacrificing love. Sino ang lumusong sa baha papunta dito? Taas ang kamay. Matatawag niyo bang yung paglusong sa baha pagpunta ng church ay sacrifice? Pwede, di ba? Pwede, sacrifice yun. Yung namasahe tayo, yung iba sa atin, malayo pa ang pinanggalingan. May galing Santa Maria, may galing May Kawayan. No? Pero magaling Mars, buti naman wala. Yung pagpunta po is a sacrifice. Alam ko po yun, mga kapatid. Kami, 20 hakbang lang eh. Binilang ko, mula sa bahay papunta dito sa church, 20 hakbang lang. Pero ang lalim ng tubig. Diba? Pero nung pinadala ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, it was a great sacrifice. Ano sabi ng 1 John chapter 4 verse 10? He loved us and sent His Son. Bakit? As an atoning sacrifice. Atoning sacrifice. I like that word, atoning. Alam niyo atoning? Bagong salita sa inyo yon. Nung bata-bata kami, may toning. Alam niyo toning? Inabutan niyo pa yun, Brother Lino. Yung toning. Yung may tubig na dinadasalan, toning ang tawag doon. Nakakagaling daw yun, nakakagamot. Tanong niyo sa mga nanay niyo kung ano yung sinasabi ni Pastor. Yung kaidaran ko, nakaka-relate. Pero ito ang kagandahan. Mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos is a sacrificial love. Hindi lang siya sweet. Minsan gusto natin yung pag-ibig sweet. God's love is not just sweet. God's love is sacrificial. It's not always convenient. God's love costs Him a lot. Hindi lang something it costs Him a lot or a lot. And the greatest proof of love isn't what we say. Ito po, the greatest proof of love is what we are willing to give up for that love. Hindi yung mahal mo ba ako? Yes, mahal na mahal kita. Hindi yun ang tunay na sukatan ng pagmamahal. Ang tunay na sukatan ng pagmamahal, ano yung kaya mong ibigay? Ano yung kaya mong isakripisyo? Paano natin ngayon masusukat ang pagmamahal ng Diyos? Ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. In other words, God gave everything. Wala na todong-todo na. Si Jesus, paano niya pinakita yung pagmamahal? He gave something? No. The Bible says He gave everything. Amen. Bumbo. Jesus gave Himself as a sacrifice that turns away wrath. Parang ganito. Kailangan may maparusahan dahil sa kasalanan.
Sino dapat yung naparusahan? Sabi mo sa katabi mo, dapat ikaw. Diba? Sino ba nagkasala? Sino nagkasala? Taas ang kamay. Ayan. Sino dapat naparusahan? Ikaw. Ha? Sino walang kasalanan? Si Jesus. Sino naparusahan? Si Jesus. Yung walang sala naparusahan dahil sa ating mga makasalanan. Ang tawag doon, atoning sacrifice. Yung galit o yung puot ng Diyos laban sa kasalanan, ipinataw lahat sa Panginoong Yesus. Binugbog. Pinako sa krus. Naging handog para sa atin. Naging pambayad sa ating kasalanan. Yun ang atoning sacrifice. Namatay si Jesus para tayo'y mabuhay. Yun po yung katotohanan, mga kapatid. It is a sacrificing love. It is not only a sending love. God's love is a sacrificing love. Sino po napanood itong eksena na ito sa anong pelikula to? Avengers Endgame ba to? Endgame. Ito pong eksena na to, confession. Naiyak ako talaga nung mababa lang luha ko nung ano na. Di ba? Nung naagaw nila kay sino pangalan ng kalaban nila? Kay Thanos. Si Mang Thanos. Naagaw nila yung gauntlet kay Thanos, tapos ipipitik na, no? Ipipitik na ni Tony Stark, ni Iron Man. 'Di ba? Nung ipinitik na niya, boom. Natalo lahat ng mga ng mga masasama, no? Nagtagumpay sila. Pero ang tanong, at what cost? Alam ni Tony Stark na pag ito ay kanyang ipinitik, no? Ang nangyayari, mamamatay siya. No, it will cost him his life. Pero alam din ni Tony na para mailigtas niya ang lahat, kailangan may magsakripisyo. To save everyone, he must die. Diba? Nung pinanonood ko po ito sa sine, yung mga tao talagang naiiyak din, nangingilit ang luha eh. Akala ko ako lang eh. Kalaki-laki kong tao pero iyakin po ako eh. Why? Bakit may kurot sa puso? Ito po. Because sacrifice steers the soul. Whenever I watch a movie na meron pong isang character na nagsasakripisyo para maligtas yung iba, halimbawa mga sundalo sila, may naghagis ng granada, yung isang sundalo, lulundag siya para daganan yung granada para yung pagsabog siya lang ang masabugan, yung mga kasama niya ay maligtas. Talagang nagingilid po ang luha ko. Yung isa pa yung Independence Day, yung una, yung lasinggero na piloto, naalala niyo yun? Yung magbubukas na yung pinaka-mothership nung pumasok siya doon at sinakripisyo. Talaga pag nadidinig na napapanood ko yung pelikula na yon, kahit paulit-ulit na, hindi ko maiwasang maluha. Bakit? Sacrifice steers the soul. Ito po ang punchline. Kung ito, napapaiyak na tayo, kinukurot yung puso natin, kathang isip lang to eh. How much more, dapat ito yung magpaiyak sa atin. Kasi si Tony Stark, si Iron Man is just fiction. Tama. Si Jesus Christ is a fact. Amen? What Jesus did was not a fiction. It's not a myth. It's not a legend. No! It was real. It was historical. Ito dapat hindi lang tayo maiyak pag naisip natin ito. Mapapaluhod tayo at masasabing, salamat, salamat, Panginoon. For your love. For your love. And you know what? It was not only to save the universe. Ito maganda. This Jesus did to save me
and you. Hallelujah. What a great love. What a great sacrifice. Si Iron Man pumitik. Si Lord hindi siya pumitik. Siya yung hinampas. Siya yung binugbog. Siya yung pinutungan ng korona ng tinik. Siya yung ipinako sa krus. Siya yung nag-alay ng kanyang katawan, ng kanyang dugo. Alang-alang sa akin at alang-alang sa iyo, kapatid. What a great love. It is a sacrificing love. Amen. And this love should steer our soul more than what can Iron Man or Superman o kahit sino pang superhero. Jesus is our true superhero. And you know what? Ito maganda. On the third day, He rose to life. Amen! Si Iron Man na natiling patay. Yeah? Si Jesus ay muling nabuhay. Bakit? That is love. Kahit kamatayan, hindi kayang gapiin ang pag-ibig. Yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Anong application nito sa atin? Kung may namatay para sa atin, para tayo iligtas, may nagsakripisyo para sa atin, yun din ang tawag sa atin ng Diyos. Na malita, sabihin sa iba, yung sakripisyo ang ginawa ni Jesus. Amen po mga kapatid. Paano malalaman ng mga tao na merong namatay para sa kanila kung walang magsasabi? Yung lesson natin noong nakaraang linggo, hindi ba? Paano lang malalaman na mahal sila ng Diyos kung walang magsasabi sa kanila na mahal kayo ng Diyos? Paano malalaman ng mga tao ang daan patungo sa Diyos kung hindi natin sila ililid at gagabayan papalapit sa Panginoon? You know what? Evangelism is not easy. Hindi ko madali ang evangelism eh. Minsan nakakahiya. Madalas mapapahiya ka. Naalala ko one time nung kami po ay nag-mission sa San Jose, Nueva Ecija. Inabutan po namin ng trucks. Yung trucks, pinagpunit-punit sa harap namin, saka tinapon on our face, sa mukha namin. Tapos, papasok, akala ko kung kukunin eh. Kukuha pala ng itak. At hahabulin po kami. Siguro mga, 16 or 17 years old. Or 18. No, hindi ko na matandaan yung exact. So, those are the experiences. Minsan umaakit kami dito sa mga sa dam natin, sa loob ng ng Angat Dam. May mga pinupuntahan po kami diyan ng mga tribe, yung mga tawag natin mga dumagat, para po sa pagmi-mission. Dala-dala ko yung 2 galon tubig. Nadulas po ako. Kasama kong gumugulong yung dala-dala kong tubig papunta doon sa papunta po sa watershed. Malawak po kasing katubigan doon sa dam. Yung mga experiences na yon, mga kapatid. Pero baliwala yon sa sakripisyong ginawa ng Panginoon para sa akin. Amen? Amen? So evangelism is not easy. It will cost you time. It will cost you your convenience. At sometimes, it will cost you your reputation. Pero at least hindi apektado yung karakter mo. Pero kung ang Diyos ang nagsakripisyo para sa atin, bakit ba tayo magdadalawang isip? Sa katabi, bakit ka pa nagdadalawang isip? Wala na, di ba? Let God's love push you beyond your comfort zone. Amen? Alam ko yung mga estudyante, busy. Busy kayo, alam ko yun. Naging estudyante rin naman ako eh. Pero if you really care, if you really love yung mga kaklase mo, kahit na bisa binubuli ka nila, pero kailangan nila baka kaya nang bubuli sila kasi hindi nila maramdaman yung pagmamahal eh. But they need the love of God. Amen? So, let us push beyond our comfort zone. Hindi na tayo magdadalawang isip. Lalo ngayong pasukan. Start groups, small groups sa ating campuses. Let the sacrifice of Jesus push us. No? Magsakripisyo din para sa Kanya. Ano ba pwede natin gawin sa Diyos?
Tutusin, di natin kayang tumbasan yung ginawa ng Diyos para sa atin. Pero yung maliliit na hakbang na gagawin natin, napakalaki. Kung walang nagtiyaga sa akin na magturo, hindi po ako magiging mananampalataya. Kung walang nagtiyaga sa akin na gumabay sa akin, hindi ako magpapastor. Pero ngayon, lingkod na ako ng Panginoon. Salamat sa mga ginamit ng Panginoon. Ganon din kayo, pwede rin kayong gamitin ng Diyos. Kahit sa maliit na paraan, magugulat kayo. Pagdating nyo ng langit, wag naman ngayon, wag po na ngayon. Pagdating nyo ng langit, marami pong magpapasalamat sa inyo dahil sa mga mumunting bagay, mumunting sakripisyo na inyong ibinigay dahil mahal nyo ang Diyos. Naglingkod kayo sa Kanya. Amen po mga kapatid? It is a sacrificing love. Ano yung meron ka? Hindi naman nahanapin ni Lord kung ano yung wala ka. Pero ang gusto ni Lord, kung ano yung meron ka, willing ka na ibigay mo sa Kanya. Eto, magugulat ka. Kung kaya mong ibigay yan sa Diyos, higit yung kaya niyang ibalik sa'yo. Ang unang gamit po ng salitang sakripisyo sa Biblia ay sa kwento ni Abraham at ni Isaac. Sabi ng Diyos kay Abraham, ihandog mo sa akin ang iyong anak. Ang iyong pinakamamahal na anak. Ano pong ginawa ni Abraham? Hindi siya nagpatumpik-tumpik. Kinabukasan, dinala niya ang kanyang anak doon sa dako kung saan itinuro ng Diyos sa bundok ng Moriah. At doon niya ihahandog ang kanyang anak. At nung akma ng papatayin niya si Isaac, ang sabi ng Diyos, sandali. Okay na. Napatunayan ko na yung pagmamahal sa akin. Ano ginawa ng Diyos? Ibinalik ng Diyos si Isaac kay Abraham. At bukod doon, pinagpala pa ng Diyos ang buhay ni Abraham. Hanggang ngayon, tayong mga mananampalataya ay tumatanggap nung pagpapala na yon na iginawa ng Diyos kay Abraham. Hallelujah! Sabi nga, tayo'y mga anak ni Abraham sa pananampalataya. At yung pananampalataya, yung pagsunod ni Abraham, yung kaniyang naging pagsasakripisyo, paghahandog, nakaabot hanggang sa panahon natin. Amen? Pinagpala siya ng Diyos. Ibinigay ng Diyos yung higit sa kaya niyang ibigay. Ganon po, mga kapatid, pag ikaw ay handang magsakripisyo, magugulat ka sa pwede at kayang ibalik ng Diyos sa buhay mo. Nung sinakripisyo ko po yung aking career sa showbiz. Max, joke lang po yun. Ngayon ay patuloy po tayong naglilingkod sa Panginoon. Amen. Di ba? Hindi mo, hindi ka lugi. Sabi mo sa katibaw, hindi ka lugi. Pag ikaw'y sumunod sa Panginoon, hindi ka lugi. Pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, hindi ka lugi. Pag ikaw nag-alay ng sarili mo sa Panginoon, kahit buhay mo, hindi ka lugihan. Ang mag-alay ng buhay sa Panginoon sapagkat higit ang kayang ibigay. Ibibigay ng Diyos yung kanyang sarili para sa atin. Yung sakripisyo na yun ni Abraham ay paglalarawan ng sakripisyo ng Diyos sa pagbibigay ng kanyang anak para sa ating lahat. At sino ba tayo para ipagdamot yung ating sarili? Yamang ang Diyos ang unang nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Nararapat lamang na ibalik natin, na ialay. Tama yung ating kinanta kanina, saktong-sakto. Lord, I offer my life. Amen. Lord, I offer my life. Pwede ba natin ihandog yung ating sarili sa Panginoon? Araw-araw. It is a sacrificing love. Hindi lamang yan, mga kapatid, panghuli, it is also a steering love. Excuse. Isang pag-ibig na nag-uudyok sa atin. Pasensya na, hindi ko po nalakihan yung verse. Nakalimutan kong i-edit. Sabi po dyan, dear friends, since God, parang parang sulat lang, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Ang pag-ibig ng Lord ay contagious. Di ba? Ano ba yung contagious? Or viral?
Parang sipon. Sino may sipon? Di ba? Ang pag-ibig dapat parang sipon, napakadaling maihawa. Di ba? Pag yung katabi mo may sipon, maya-maya may sipon ka na rin eh. Di ba? Viral siya. Di ba? Kasi ito po, kung yung sipon madali nating maihawa, ito dapat ang madali na ihawa, yung pag-ibig ng Diyos. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. 2 commandments, sabi ni Lord, the greatest, love God. Yung pangalawa, love one another. Diba? Yun ang pangalawang pinakadakilang utos. God's love is so deep and so life-changing that it does not only comfort us, it compels us. I like that word, compel. Alam yung compel? Hindi ho yung yung pagkatapos ng binyag. Hindi yun, ibang compel yun. Compel means to push. Ito yung magtutulak, or maganda yung word sa Tagalog, mag-uudyok. Sabi nyo nga, udyok. Oo, mag-uudyok. Ang lalim nun, pastor. Nag-uudyok. Or, mas mababaw, buyo. Malalim pa rin. Pero normally, ginagamit natin, ayan, mahusay mambuyo. No, mambuyo. Or, yung tulak kasi may ibang meaning, pero pwede na rin. Ayan, mahusay man tulak yan. Manulak. Pero, yun nga yung buyo. Ayan na naman, di ba? Yung away, bakit yung away lumalaki? Kasi may nambubuyo. Di ba? May nag-uudyok. May susulsol. That's the word. Sulsol. Pero negative yung yung sulsol. Di ba? Yung okay na sana, oo. Di ba? Parang, ewan ko matutuloy yung boxing ngayon. Matutuloy ba? So, yun. Bakit lumalaki ang away? Alam mo, yung dalawang magkapatid, minsan yung mga asawa nila ang buyo. Tama? Yung dalawang magkapatid, ayos lang eh. Pero yung mga asawa nila, kita mo na nga, yung kapatid mo na yan, napakasakim talaga. Di ba? Paano na yung parte ng mga anak mo? Ang tawag doon? Buyo. Di ba? In a negative way. Di ba? Lumalala. Pati yung mga anak-anak nila na magpipinsan dati, okay eh. Pero dahil sa pagbubuyo, nag-aaway. Hindi na nag-uusap. Pag nakita-kita, parang baliwala. And ito nga, nagkakasakita na. Bakit lumalaki merong nambubuyo o merong nag-uudyok? Pero ito po, ito yung dapat na nag-uudyok o nambubuyo sa atin. Hindi ho yung mga negatibo o yung mga pangit na salita o yung mga sulsol. Kung meron dapat nag-uudyok sa'yo, nagtutulak sa'yo para gumawa ng mabuti, nagtutulak sa'yo para mag-evangelize. Ito po yun, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. God's love compels. Sabihin mo nga, compel. Nag-uudyok. Ini-stir. No? Ini-stir ka. No? Pero ngayon, negative yung gamit ng word na stir eh. Di ba? Ika-stir yan. Di ba? Yung parang, talagang ini-encourage ka. Okay, when we truly understand how God loves us, we cannot remain still. Totoo yun. Hindi pwedeng manatili ka lang. It compels, it steers us to love not only those inside the church, but also those who are outside, no? Yung others, yung mga seekers, yung mga pre-believers, the lost, the broken. Amen? Sila po ay nangangailangan ng tulong. Sabi nga doon sa ating kinantap, Lord, I need you. Kung kailangan mo si Lord, sila din. Kailangan nila ang Panginoon. Sabi nga sa isang kanta, people need the Lord. Amen? They are lost, they are broken, they are suffering, they are hurting. They need Jesus. And someone has to tell them that Jesus loves you, Jesus died for you, Jesus rose again for you, and Jesus is willing to help you and to save you and to give you life, to give you meaning and purpose.
They need Jesus. And who will tell them about Jesus? Turo mo yung katabi mo. Turo mo. Ikaw. Turo mo rin yung sarili mo. Ako. Okay? Indeed, love is the fuel that ignites mission. Bakit yung mga missionary humayo kahit na sa mga liblib na lugar? Yung pag-ibig ng Diyos. It's unquenching. It ignites their soul, the fire in their hearts. So let God, His love, move you to action. Parang ito, parang isang kalderong puno ng tubig na nakasalang sa apoy. Na kapag uminit ng gusto, naabot po yung 100 degrees Celsius or centigrade. Ano nangyayari? Ano po nangyari? Kumukulo. Hindi mo kailangan pilitin yung tubig. Pag nainitan yan, maabot sa 100 Celsius, kukulo yan. Amen? Kukulo. Sabi nga, kumukulo. And powerful po ang tubig pag kumukulo. Diba? Kaya niyang magpatakbo ng mga makina, diba? Magpatakbo ng mga barko, magpatakbo ng mga planta, yung kuryente natin. It's because of steam. Diba? Yun po, ganun kalakas ang steam. Saan nagsisimula? Amen? Kailangan pong may apoy. Amen? Alab. Sabi nga natin, pag walang alab, walang talab. No? Yung pag-ibig ng Diyos, yung alab sa puso natin. Nasa dibdib mo'y buhay. Amen? Diba? Kanta natin yun, diba? Alab ng puso sa dibdib mo'y buhay. Sabi mo sa katabi mo, alab ng puso sa dibdib mo'y buhay. Kumusta na yan? Meron pa ba alab ng puso? Buhay pa ba yun sa dibdib mo, yung alab ng puso? Amen? Ganyan din ang pusong punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, naglalagablab. Hindi lang love lagablab talaga. Sabi sa katabi mo, lagablab. Amen? Yun yung pag-ibig ng Diyos, naglalagablab sa puso natin. Na nagbibigay ng apoy upang tayo'y kumilos. No? Umaapaw. Susumigaw, naguhumiyaw sa puso natin. It cannot be quenched. It cannot be silenced. It is unrestrained. You have to let it go. You have to go with the flow. Amen. That's the love of God. It is a steering love. So, dahil sita, kapag punong-puno ang puso mo ng pag-ibig ng Panginoon, ano mangyayari? Hindi mo maiiwasang magbahagi. Unless napaka-self-centered mo, unless wala kang pake. Di ba? Wala kayong pake. Di ba? So, pero hindi. Kung mahal mo ang Panginoon, nararasan mo pag-ibig niya, hindi mo matatalikuran, hindi mo maiiwasan, hindi mo mapipigilan ang magbahagi. Hindi dahil obligado ka, hindi dahil sinabi ni pastor, hindi dahil magko-comply ka lang doon sa hinihinging kota sa iyo. No, dahil nagdadala ng alab sa dibdib natin, yung alab ng puso sa ating dibdib, yung pag-ibig ng Diyos na pumupuno sa kaibuturan ng ating puso. Hindi mo pwedeng itago lang yan. Amen? That's the love of God in your heart. So ano po ang pag-ibig ng Diyos in conclusion? Ang pag-ibig ng Diyos, tatlong salita. Nagsusugo. Kaya dapat tayong humayo. Ang pag-ibig ng Diyos, nagsasakripisyo. Kaya dapat din tayong magsakripisyo at maglaan, magbigay ng ating panahon, ng ating lakas. Ang pag-ibig ng Diyos ay nag-uudyok. In other words, kailangang sumunod. Pag may udyok, may buyo, ang banal na spirito, ang pag-ibig ng Diyos, hindi pwedeng manahimik lang, hindi pwedeng magsawalang kibu ka lang, kailangan mong sumunod. Amen? Kailangan mong sumunod. Mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Diyos para tumanggap lang ng pag-ibig. Tinawag ka ng Diyos para maging tagapagdala. May sabihin mo, hindi ka lang tinawag para tumanggap
Pag tumanggap ka, dala-dala mo yon. Kailangan mong ibigay, ipamahagi sa iba. Amen? Ipamahagi. Hindi ka lang tagatanggap. Sino gusto dito tumatanggap lang? Hindi. Ikaw ngayon ay, you're not just a recipient. No. You are a conduit. Amen? You are a channel of God's love. Amen? Hindi ka lang tumatanggap at sa'yo nahihinto. Hindi dapat huminto sa'yo. Amen? Hindi dapat huminto sa'yo. Hindi dapat huminto sa'yo. You have received and you have to give. Amen? Tumanggap ka ng pag-ibig, that kind of love from God, it's for you to share with others the love that you have received. Amen? That stirring love, that sacrificing love, that sending love. Kaya nga ngayong linggo, tanongin mo yung sarili mo, saan ka sinusugo ng pag-ibig ng Diyos? Pinapadala ka ba nito doon sa mga nakasamaan mo ng loob? Baka kailangan humingi ka ng tawad. Di ba? Kailangan makipag-ayos ka. Ano yung sakripisyong dapat mong yakapin para sa isang kaluluwa? Sa isang kaluluwa lang. Hindi 10, isa lang. What sacrifice are you willing to give? What sacrifice are you willing to take for one soul? For one soul. At paano ka maaaring umapaw sa pagmamahal para magbahagi ng ebanghelyo ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Let love move you. Let love send you. Let love overflow. Let it overflow. For one more soul. One more soul. Anayahan natin muli ang atin pong worship team. Oh Lord, one more soul. Lord, I need you. I need you. Oh, hallelujah. Let love move you. Let love send you. Let love overflow for one more soul.